Hello at welcome sa Paul Kaizen Reviews. Ang tambayan mo sa YouTube kung saan pwede tayo mag-usap tungkol sa Nintendo Switch, games at anime. So ngayong araw ay tuturuan ko kayo paano maglagay ng cheats sa iyong Nintendo Switch games. Isa ito sa mga advantage ng pagkakaroon ng isang modded na Nintendo Switch. Kasi available sa iyo ang option na maglagay ng cheats kung gusto mo. Personally, nahirapan din ako maglagay ng cheats noong una. Madami kasing magkakaibang steps ang nakikita ko sa YouTube o sa internet kapag mag-research ako at madalas ay hindi ito gumagana. Kaya nung na-discover ko ang method na ito ay naisipan kong i-share sa inyo para sa mga gustong maglagay ng cheats sa mga Nintendo Switch nila. Pero para sa akin personally, hindi naman ibig sabihin na pag may cheat na ang game ay mas nagiging entertaining ito o nakakatuwa. Minsan nga, mas nababawasan pa ang enjoyment factor ng isang game kapag may cheats. Kaya mapili din ako sa mga games na nilalagyan ko ng cheats. Para rin kasi silang spoilers kung ikukumpara natin sa mga palabas. Minsan nakakatuwang malaman kung ano ang ending pero mas ma-enjoy mo kung ikaw mismo ang makaka-discover. Minsan may mga games lang talaga na mas ma-enjoy mo kung matatapos mo nang walang cheats. Bago tayo magsimula ay hihingi lang sana ako ng konting favor. Kung bago ka pa lang sa channel ay pakipindot ang subscribe button. Malaking tulong ito sa akin para maipagpatuloy ko ang paggawa ng mas marami pang videos. Maraming salamat. Bago tayo magsimula ay ito ang mga requirements natin. Number 1, SD card reader. Kasi kailangan nating i-insert ang ating SD card sa ating PC at may kailangan tayong i-edit na text files sa ating PC. Number 2 ay kailangan meron kang isang modded na Nintendo Switch. Sa mga gusto matuto kung paano i-modify ang Nintendo Switch nila ay make sure na nakasubscribe ka sa channel kasi meron tayong mga videos tungkol sa topic na yan. Isa pang disclaimer, ito ay posible lamang sa mga modded na Nintendo Switch. Kung may capability ang Nintendo Switch mo na maging modded, huwag kang mag-alala dahil may mga tutorial ako para dyan at uploaded na ito sa channel. Bago tayo magsimula ay make sure na installed sa ating Nintendo Switch ang Edison Overlay na app. Mahalaga kasi ang Edison Overlay sa pag-display ng iba't ibang stats sa ating Nintendo Switch. Kaya netong mag-display ng stats kahit nasa game tayo. Kaya nga overlay ang tawag dito kasi kahit may naka-open ng game sa ating Nintendo Switch ay tinutulungan tayo nito para mag-display ng mga mahahalagang stats. Simulan na natin ngayon sa step 1. Ito ang pinaka-importanting resource na masishare ko sa inyo para sa tutorial na ito. Ito ay ang website na tinfoil.io. Marami kasi ditong game information na kailangan natin para makapaglagay ng cheats. Kagaya halimbawa ng game ID, game versions, build ID at pati mga cheat codes na kailangan natin sa ating game ay nandito na rin. Yun nga lang, hindi rin lahat ng game titles nila ay may available na cheat codes. So, depende pa rin yan sa mga game na gusto mong laruin at kung may available bang cheat code para dito. Step 2 ay kailangan muna nating alamin ang build ID ng game na naka-install sa ating Nintendo Switch. Mahalagang malaman natin ang tamang build ID kasi nakadepende dito kung anong klaseng cheat codes ang pwede nating ilagay sa ating game. Isa pang napansin ko ay nag-iiba ang build ID depende sa updates na naka-install sa ating game. Halimbawa, ang base version ay palaging nasa version 0. Meaning, ito yung base game na mula sa cartridge o ito yung original na release ng game. Kung hindi mo i-update ang game mo ay mananatili ito sa version 0. At ang mga gagana lang dito na cheat code ay ang mga cheat codes para sa version 0 ng game. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano malaman ang build ID ng ating game. Una ay i-open natin ang ating target na game, pagkatapos pindutin ang L button, tapos down button sa keypad at i-click ang right thumbsticks ng sabay. Kung nagawa mo ito ng tama ay lalabas ang Tesla menu. Pagkatapos ay piliin natin ang Edison Overlay. At makikita natin sa taas ang build ID ng game. Maisasuggest ko na picturean mo o kunan mo ng screenshot ang build ID ng iyong game. Mahalaga kasi ito dahil magagamit natin ito bilang reference maya-maya. Step 3 ay gagawa na tayo ng cheat file. Kunin muna natin ang SD card mula sa ating Nintendo Switch. At kailangan nating sundan ang folder path na nasa baba. I-open ang atmosphere, tapos contents, tapos title ID ng game na gusto nating gawan ng cheats,
At sa loob ay may makikita kang cheats na folder. So paano ba natin malalaman ang tamang title ID ng game? Madali lang yan dahil kung babalikan natin ang tinfoil.io na website at isa-search natin ang target natin na game, ay nasa pinakaitaas ang title ID ng game. Ngayon ay pwede na natin itong i-copy at i-search sa loob ng contents na folder. Sa loob ng ating title ID na folder ay may folder naman na pinangalan ng cheats. I-open ito at gagawa tayo ng text file. Right-click, tapos New, tapos Text File. Tapos naaalala nyo ba yung build ID ng ating game? Gagamitin na natin yun ngayon para maging pangalan ng text file natin. Balikan lang natin yung screenshot o yung picture ng build ID kanina at gagamitin natin yun bilang pangalan ng ating text file. Kung i-check din natin sa tinfoil.io na website ay meron din dapat itong kamatch na isa sa mga build ID. Kopyahin nyo lang yung first 16 characters at parehas din sila. Ngayon naman sa tulong ng tinfoil.io ay malalaman natin na version 5 pala ng game ang naka-install sa aking Nintendo Switch. Hahanap naman tayo ngayon ng mga cheat codes na gumagana para sa version 5 ng game at available din ito sa game information page sa tinfoil.io. I-open ang ating nagawang text file tapos kopyahin ang name ng cheats na gusto natin mula sa website. Sa baba naman nito ay kopyahin at i-paste ang cheat codes. At gawin lang natin ang same steps para sa iba pang mga cheats na gusto mong idagdag sa iyong game. Kapag tapos ka na ay pindutin lang ang save. Nasa part 4 na tayo at dito na natin i-activate ang mga ginawa nating cheats. Ngayon ay i-insert na natin sa ating Nintendo Switch ang ating SD card. I-open na natin ang game na gusto nating laruin. At same steps lang din kung paano natin binuksan kanina ang Tesla overlay. Pindutin ang L, tapos down button sa keypad, at i-click ang right thumbsticks ng sabay. Lalabas ang Tesla overlay at piliin ang Edison, tapos cheats. At kung tama ang mga nagawa nating steps ay dito natin makikita ang mga nakasave nating cheats. Sa bawat cheat ay meron itong toggle para i-on ito o i-off. At congratulations kasi meron ng cheats ang iyong game sa iyong modded na Nintendo Switch. Ngayon ay meron akong konting mga tips kung sakaling hindi gumagana ang mga cheats after nating sundin ang mga steps. Number 1, make sure na nasa tamang game folder ka naglagay ng cheat codes. Minsan, hindi maiwasan na malito ka sa tamang game folder. Kasi nga, hindi ito nakapangalan sa actual name ng game, kundi sa game ID nito. Tip number 2 ay make sure na nakuha mo ang tamang build ID para sa iyong game. Nagkakaiba-iba kasi ang build ID ng game depende sa mga updates o DLC na naka-install na sa iyong Switch. Kaya mahalaga na i-check mo muna sa Edison overlay kung ano ang tamang build ID at ilista mo ito o i-screenshot para makumpara natin sa tinfoil.io na website. Tip number 3 ay make sure na tama ang version ng cheat codes na ginagamit mo. Ang cheat code kasi ay nakabase sa game version na in turn nakabase din sa build ID. Napaka-importante nito dahil kahit na setup mo na ang lahat, pero kung mali naman ang version na pinagkukunan mo ng cheats ay hindi ito gagana. Pero para sa akin personally, hindi naman ibig sabihin na pag may cheat na ang game ay mas nagiging entertaining ito o nakakatuwa. Minsan may mga games lang talaga na mas ma-enjoy mo kung matatapos mo nang walang cheats. Sa huli ay sana nakatulong sa iyo ang guide na ito. At sana ay nalagyan mo ng cheats ang iyong paboritong game sa iyong Nintendo Switch. Happy gaming at anong mga games ang nilagyan mo ng cheats sa iyong Nintendo Switch? I-comment mo lang sa baba. Huwag kakalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas madami pang Nintendo Switch na content. Gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.